Shalom Alaikum, mga kapatid. Shalom. Isang pinagpalang araw sa ating lahat. Isang pinagpalang Biyernes. Narito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series, kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat mga Katolikong simbahan. At binabati natin yung mga kapwa natin Katoliko na sumasama sa atin palagi. Si Brother Joseph John Quijano, isang manggagamot, si Kuya Romy Nunez, saka si Mystery of Faith, isang misteryosong si Mystery of Faith, si Ecclesia Catholis. Okay, and then yung iba pa na nakikiisa sa atin, nagtatap ng screen, or even though yung mga na dumadaan lamang, at magiging hindi man nagtatap ng screen, that they are nakikisa sila sa atin, mga kapatid. So before we will pray first. Okay. Stop. Okay. Let us pray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. That today in prayer, you are God, we praise you. You are God, we acclaim you. You are the eternal Father, all creation worships you. To you, all angels, all the powers of heaven, cherubim and seraphim, sing in endless praise, Holy, holy, holy Lord God of power and might. Heaven and earth are full of your glory. The glorious company of apostles praise you. The noble fellowships of prophets praise you. The white-robed army of martyrs praise you. Throughout the world, the Holy Church acclaims you. Father of majesty unbounded, your true and only Son, worthy of all worship, and the Holy Spirit, advocate and guide, you, Christ, are the King of glory, the eternal Son of the Father. When you became man to set us free, you did not spurn the Virgin's womb. You overcame the sting of death and opened the kingdom of heaven to all believers. You are seated at God's right hand in glory. We believe that you will come and be our judge. Come then, Lord, and help your people, both with the price of your own blood, and bring us with your saints to glory everlasting. Save your people, Lord, and bless your inheritance. Govern and uphold them now and always. Day by day we bless you. We praise your name forever. Keep us today, Lord, from all sin. Have mercy on us. Lord, have mercy on us. Lord, show us your love and mercy, for we put our trust in you. In you, Lord, is our hope, and we shall never hope in vain. Yes, we praise and we thank you, Lord, for this, also for this new morning, another day, another life, another privilege, another opportunity. Thank you, and we praise you for waking us, for giving us another life. We entrust to you this day, including the program that we will do, this Preaching in the Wilderness series, the reading of your word, and reflecting on it. We will ask you to bless all of us. We ask you to those who will join, and their loved ones and all their possessions, may your blessings and protections be to each and every one of us, O God, even those just passing by, but their heart is intending to participate or join, O God. We pray for all our loved ones and all our possessions and those people around us.
And we entrust you this morning, including this platform. Bless and cover us with your most precious blood. And we are claiming your word in 2 Corinthians chapter 10, verse 4 to 5. For the weapons of our battle are not of flesh, but are enormously powerful, capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension raising itself against the knowledge of God, and take every thought captive in obedience of Christ. Yes, Lord. To you the glory, honor, and praise, in Jesus' name of Nazareth, with the Holy Spirit that reigns with you forever and ever. Amen. And in the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay. So, shalom mga kapatid. Sabi nga ni Brother Romy or ni Kuya Romy Nunez, sabi niya, kape. Kausapin na ang Panginoon everyday. So, yung ginagawa natin is, sabi nga ni Kuya Cardinal Vidal, ang ipagkalala si Cardinal Vidal na sabi niya, when we talk to God, when we talk to God in prayer, we talk to God. When we pray, we talk to God. And then, when we read the scripture, we are allowing God to talk to us. Yan, mga kapatid. So, the gospel of today is taken from the gospel according to Saint John, chapter 7. Okay, verse 1 to 2, then verse 10, then 25 to 30. Glory to you, Lord. After this, Jesus moved about in Galilee, but he did not wish to travel in Judea because the Jews were trying to kill him. But the Jewish feast of tabernacles was near. But when his brothers had gone up to the feast, he himself also went up, not openly, but as it were in secret. So some of the inhabitants of Jerusalem said, is he not the one they are trying to kill? And look, he is speaking openly, and they say nothing to him. Could the authorities have realized that he is the Messiah? But we know where he is from. When the Messiah comes, no one will know where he is from. So Jesus cried out in the temple area as he was teaching and said, You know me, and also know where I am from. Yet I did not come on my own, but the one who sent me, whom you do not know, is true. I know him because I am from him, and he sent me. So they tried to arrest him, but no one laid a hand upon him because his hour had not yet come. The gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay? Kape, Brother Romy. Kausapin ng Panginoon everyday. Sabi ni Brother Romy. Okay. So, shalom mga kapatid. So, yun pong ebanghelyo ngayon. Okay. So, siguro talakayin natin yung mga point, mga magagandang point, mga kapatid, na ating pagninilayan sa araw nito. Pero prior to that ay nakikisa tayo or nakikiramay tayo sa pagpanaw ni Brother Dave Diaz. So, ang
napaka masalimuot yung journey ng kanyang buhay sapagkat he's been a Catholic before then. Napunta siya sa iba't ibang sekta at then later on yung pinakahuli ay napunta siya sa Islam. Pero nung after ng debate ni Brother Wendell Talibong at ni Ustad Barcelon ng Islam, ay he decided to return to the Catholic Church. Then, parang wala pa yata isang taon or maybe 1 year na siyang nakabalik sa Catholic Church. So, nagkasakit siya. Just yesterday yata yun na pumanaw siya. Pero alam naman natin na ang Panginoon nakakalam kung bakit ganun. Just return to the Catholic faith, then yun. So, sumalangit na ang kanyang kaluluwa at ang walang hanggang liwanag ay kanyang masilayan sa piling ng Diyos. Amen. So, hindi tayo nangangamba sapagkat alam natin na nung tinanggap niya muli ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas sa kanyang buhay, katulad nung magnanakaw sa katabi na kung Panginoong Jesucristo sa krus, si Demas ay sinabi ng Panginoon, di ba? He was assured by the Lord Jesus Christ. Sabi niya, "Today, you will be with me in paradise." Sabi ko nga doon sa kabrad ko na naging Muslim, sabi ko ay namatay man siya, yet alam ko na may assurance siya ng kaligtasan sapagkat yun ang sinabi ng Panginoon. Ang sino mang sumampalataya sa akin, bagamat mamatay, ay siya'y muling mabubuhay. At ang sinabi nga ng Panginoon sa John 11:25, di ba? I am the resurrection and the life. Punta natin. Wala tayo, hindi tayo nangangamba. Biniro ko pa ngayong kabrad ko na naging Muslim. Dangan nga lamang, nawalan siya ng 72 virgins, pero may assurance naman siya ng buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon. Sabi dito sa John 11:25, Jesus told her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even if he dies, will live. And everyone who lives and believes in me will never die. Do you believe this? Yan, ito yung tanong ng Panginoon kina Marta at Maria. Yan, mga kapatid. So, isa pa si Brother Jess Becerra. Si Brother Jess Becerra ay isang CFD sa Catholic Faith Defender sa Bohol. Siya yung account niya sa Facebook is yung GC Vibes. Just this week din, pumanaw din yung ating kapatid. He is also a revert or a convert coming from non-Catholic beliefs. So, nang-convert din siya. At naging masugid din na Catholic Faith Defender. Jess Becerra, mga kapatid. So, yan, mga kapatid. Just this week, ay pumanaw din siya. So, pero sabi niya, bago siya namatay, sabi niya, ang kamatayan ay hindi katapusan, bagkus ito'y pasimula lamang ng bagong buhay sa ating Panginoong Jesucristo. So, yun yung sinabi niya na despite, alam niya na he will not, hindi siya magtatagal. Sinabi niya yun na, sabi niya, ang kamatayan ay hindi katapusan. Ito'y pasimula ng buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon. Ayan, mga kapatid. Okay. Ano pa ba? Yung recent na mga activities na banggit na natin, yung isa yung patungkol doon sa yung nagbautismo sila sa side ng dagat. Hindi muna nila inalam kung yung mga separated brother natin, hindi muna nila inalam
kung gaano kalalim yung tubig. Yung pinagbautismuhan pala nila ay slide slope, mga kapatid. Slide slope, parang pabangin. So, noong inilublob na nila yung kanilang binautismuhan, ay sinis na malaki yun, ay muntik na po silang malunod. Mga tatlo sila. Apat. So, hindi man lang nila sinuri yung tubig kung gaano kalalim. And then, yung recently, yung tinatawag na road rage, mga kapatid. Yan. Yung road rage na ngayon, halos sulod-sulod na may mga road rages. Kaya, pwede natin yan bago tayo mag-travel, ay i-pray natin na iligtas tayo ng Panginoon sa mga ganong klaseng mga pangyayari, sa mga road rages, sa mga disgrasya, yung mga ganon. And then, kung kaya naman na mapagpaumanhinan, ay paumanhin natin. Kasi, di ba, merong isang motorist na nakabig bike na actually nasagi talaga siya ng kotse. Kasi yung isang kotse, nakapost yan sa Facebook, mga kapatid, yung isang kotse ay umiwas doon sa isang sasakyan din. So, tinamaan talaga literal yung motor. Talagang tumunog yung motor. Pero hindi na tumba yung motor. Then, bumaba yung kotse kasi nag-worry siya doon sa motor. Pero wala pong away na nangyari, mga kapatid. So, paumanhinan sila. So, naintindihan kasi ng motor kung bakit ganun yung reaction ng kotse. So, nagpaumanhinan sila. Ako dati din, mga kapatid, gusto natin ikwento ito kasi kailangan din kuminsan natin pag-usapan yung current event, yung mga nangyayari. Kasi para ito yung magmomotivate sa atin into a deep prayer, a prayer and a contemplation. Sa amin din dati, nangyari na rin yun na natural, 2 lane yung binabaybay namin dyan sa Pasig, no? 2 lane yun. So we are confidently running. Medyo hindi ko alam kung anong speed namin. Natural, confident yung pagtakbo namin doon sa lane namin. Yung kotse dito sa left lane, kasi 2 lane yung yung right lane going east. Then ang kotse dito sa left lane, mabilis yung takbo namin dito, maingay yung motor namin. Hindi naman masyado ingay, hindi siya yung standard lang, hindi naman siya off and 5. So yung kotse bigla na lang nag-swerve, mga kapatid. Bigla na lang siya nag-swerve sa right lane, sa lane namin. Talagang napasigaw yung yung wife ko kasi kitang-kita niya kung paano nag-swerve quickly. Yung driver ng kotse quickly swerve to our lane. So ang nangyari, napasigaw talaga yung wife ko. Natakot. So tamang-tama pagdating namin sa traffic light, naka-stop. Talagang bumaba ako, talagang binabaan ko. Tapos kinatok ko yung bintana. Siguro driver lang siya. Hindi talaga siya yung may-ari ng kotse. Kasi matanda yung pinagdadrive niya. Kinatok ko siya. Sabi ko, sir, alam niyo na lane namin yun. And then, ikaw andyan sa lane mo. Basta-basta ka na lang na lumipat ng lane mo. Yung ganun. So, sinabihan ko, sabi ko next time, huwag gagawin yung ganun. So, at least na-manage ko yung sarili ko na hindi makipagsakitan ka agad. So, pinagsabihan ko lang siya na sana sa next time mong ganun, makakapahamak ka ng tao. So, yun mga kapatid. So, kung kaya natin magpaumanhin, let's paumanhin. So, huwag naman kaagad init ulo. Mahal, yes, of course, mahal yung piyesa ng sasakyan natin. Mahal yung piyesa ng motor. Pero mas mahal yung buhay natin.
Kung hindi natin pinapahalagaan yung buhay natin, pahalagahan natin yung mga nagpapahalaga sa atin. Kung hindi natin kinoconsider yung buhay natin, i-consider natin yung buhay ng mga taong umaasa at naghihintay sa atin, sa tahanan. Di ba? Yun yung isipan natin palagi. It is not, kung hindi mo na pinapahalagaan yung sarili mo, then think of your loved ones that waits for you in your home. Ganun na lang. Okay. So itong Ebanghelyo ngayon mga kapatid is nagpapakita na yun pa rin, hindi pa rin pagkilala sa Panginoong Kristo at gusto nilang ipapatay ang Panginoong Kristo. Hindi siya nagpapakilala. Pero later on ay nangaral siya sa harapan ng mga Hudyo. Ito sabi niya, okay, punta natin mga kapatid 7. So some, verse 25, John 7:25 to the following, to 30. So some of the inhabitants of Jerusalem said, "Is he not the one they are trying to kill? And look, he is speaking openly, and they say nothing to him. Could the authorities have realized that he is the Messiah? But we know where he is from. When the Messiah comes, no one will know where he is from." So, yung pagkakilala or hindi na pagkilala sa Panginoon Kristo, kasi gusto nga nilang papatayin ang Panginoon Kristo, sa pagdating nitong darating nitong mga Holy Week, marinig natin what are the reasons why they need to kill the Lord Jesus Christ, di ba? Makikita natin. And then, and look, he is speaking openly, and they say nothing to him. Could the authorities have realized that he is the Messiah? Messiah, siya yung appointed son, siya yung anointed, hinirang, pinili. So, yun yung tanong ng mga tao. Nakikilala kaya ng ating mga otoridad, mga matatanda, mga iskriba at mga pariseo, mga leader natin, that he is the Messiah? So, hindi nila matanggap-tanggap ang Panginoon Kristo na Messiah, mga kapatid. Siguro kung nakita nila na ang pagiging Messiah ng Panginoong Kristo is katulad ni King David, ay na may mga sundalo sa 3 taon ng kanyang pamamalagi dito ay nagpakita na siya ng kapangyarihan, yung physical power, mga kapatid, ay baka sasali sa kanya or mag-side sa kanya yung mga pariseo at mga iskriba. Pero makikita natin sa loob ng 3.5 years sa kanyang ministry ay tumawag lamang siya ng 12 mga alagad at later on nadagdagan ng 72 at yung mga sumusunod sa kanya ay mga ordinaryong mga mamamayan. Yung kanyang tinawag, mangingisda, hindi naman mga mandirigma. Di ba? So, anong klaseng Messiah to? If he is the Messiah, he is a weak Messiah. Di ba? Hindi tatanggapin ng mga iskriba at pariseo. Kung sasama sila doon, mapapahamak lang sila. Di ba? Kasi marami nang nag-attempt na katulad din si Barnabas, di ba? Si Barnabas, I mean. Isa siya nag-try na mag-attempt na mag-establish ng kuyon. Then, ito ang Panginoon Kristo. Hindi nila kinilakalang Messiah. Kasi pag sinabing Messiah, mga kapatid, it is hinirang or pinili na maghahari sa bayan ng Diyos, magmumula sa angkan ni David. So alam naman natin si David ay hari. That was prophesied long ago in the Old Testament sa Lumang Tipan na there is someone in the line of David na maghahari sa Israel.
magpawalang hanggan. Isa na nga doon sa prophecy is yung sa Genesis chapter 49 verse 9 to 10, mga kapatid. Noong bago mamatay si Jacob ay binless niya yung kanyang mga anak. Tingnan niyo doon sa blessing niya, sa pagdating kay Huda, kakaiba. Makikita natin doon na kapag nabasa na natin yung buong banal na kasulatan, makikita natin yung kakaibang blessing ni Huda. Ni Jacob, ni Israel sa kay Huda, mga kapatid. And then, pagdating doon sa 2 Samuel, puntahan mo natin yung sinasabi ko, mga kapatid, sa Genesis 49. Okay, doon pa lang sa 12 tribes nung binasbasan na ni Jacob ang kanyang mga anak when they were still in Egypt, di ba? Kasi doon namatay si Jacob, pero dinala yung kanyang buto pabalik sa Kanaan. Sabi dito sa Genesis chapter 14, ay yung binasbasan na ni ni Jacob, yung kanyang anak na si Judah, ay ganito sinasabi sa verse 10. Sa verse 8, mag-umpisa hanggang 11, mga kapatid, sabi dito, ikaw naman, Huda, ay papupurihan niyong mga anak ng ina mong mahal. Okay? Okay, tingnan nyo Hawak mo sa lig ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Ayan. Mabangis na leon ang iyong larawan. Muling magkukubli matapos pamatay. Ang tulad ni Huday, liyong nahihimlay. Walang mga has, lumapit sinuman. Hawak niya ay setrong. Ayan setro. Scepter. Hawak niya ay setrong tuon sa paanan. Sa gisag ng lakas at kapangyarihan. Ito'y tataglayin hanggang sa dumatal. Ang tunay na haring dito'y magtatangan. Yes, mga kapatid. Yaong batang asno doon natatali sa puno ng ubas na tanging pinili. Sa alak ng ubas na lubhang matapang, mga damit niya'y doon nilalaban. So you see, pati nga yung asno ay nabanggit na, mga kapatid. Yung hahawak, yung setro, sabi niya, try to imagine na napakahabang panahon pa ay na-prophesy na may magmumula sa angkan ni Huda na yung tatangan doon sa setro. Then, pagdating doon sa 2 Samuel chapter 7, mga kapatid, verse 12 to 14, okay? Sabi rito, mga kapatid, ito naman si King David. Si King David ay sinasabihan dito na, sabi niya, kinakausap dito si King David kasi he planned to build the temple of the Lord for the Lord, pero hindi siya pinayagan. Then kung titingnan mo naman dito yung pag-uusap ang sinabi sa kanya, ang sabi dito, mga kapatid, sabi niya, verse 12, mga kapatid, pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatagin ko ang kanyang kaharian. Verse 13, siya ang magtatayo ng templo para sa akin at sa kanyang angkan. Magtitayo ng templo para sa akin at sa kanyang angkan, magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. So you see, notice niyo yun? Magmumula sa kanyang maghahari sa aking bayan magpakailanman. So, na-notice nyo? Magmumula, sabi niya kay Solomon, magmumula ang maghahari sa kanyang bayan magpakailanman. So, kung titingnan natin, sino sa anak ni Solomon? Di ba? Right after ni Solomon, si Roboam. Si Roboam ba yun? Na
si Rehoboam na pagkamatay ni Solomon ay hindi niya sinundan yung footstep ng kanyang lulong si David. Di ba? Ang mga kinuha niya ng mga advisor ay mga younger kasing bata niya. Hindi niya kinuha yung mga previous advisor ng tatay niya. Di ba? Sa panahon niya, hindi, dahilan doon sa pagkakasala ni Solomon, hindi sa panahon ni Solomon na divide yung kingdom ng Israel. Sa panahon ng anak ni Solomon, ang northern tribe, binuo ng 10 lahi, ay pinamalaan ng general dati ni Solomon, mga kapatid. So, hanapin natin na. Si Rehoboam at saka si Jeroboam, ito yung dalawa na ito. Then, ang natira sa anak ni Solomon ay yung Benjamin at saka yung Judah, yung southern tribe. Yan, mga kapatid. Okay. Then, sabi dito, so hindi sa anak ni Solomon na yung naganap itong hula nito. Sabi dito, mga kapatid, siya magtatayo ng temple para sa kanyang angkan, magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. So, hindi ito natupad kay Rehoboam, kay Jeroboam, mga kapatid. Okay? Verse 14, kilalanin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya, parurusahan ko siya tulad ng pagpaparusa ng ama sa nagkasalang anak. So you see, nakita nyo? Magmumula sa kanyang angkan ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Yan. So walang puknat, magpakailanman, walang gap. Walang apostasy, walang pagtalikod, kasi magpakailanman, walang gap in between. Ano ibig sabihin? Walang apostasy mangyari, walang pagtalikod, walang distraction in between, kasi magpakailanman. So kung titingnan natin, it was fulfilled in the Lord Jesus Christ, mga kapatid. Kasi pagdating doon sa Daniel chapter 2 verse 44 na sinasabi, mga kapatid, doon sa Daniel chapter 2 verse 44, makikita natin doon na sinasabi doon sa Daniel chapter 2 verse 44, in the lifetime of those kings, God will set up a kingdom that shall never be destroyed, nor can be delivered up to another person. So you see, itong prophecy sa 2 Samuel 7:13, 12 to 14 is sinabi niya magpakailanman. Ibig sabihin, walang in-between, walang gap in-between, walang distraction in-between, kasi magpakailanman. Parallel or kino-confirm ng Daniel chapter 2 verse 44 na prophecy. Sabi niya, God, in the lifetime of those kings, God will set up a kingdom that shall never be destroyed. Ibig sabihin, hindi masasira, hindi matatalikod. There is no gap in between. May continuity, mga kapatid. Yan. Walang distraction. Sa kingdom na ito na itatayo ng Panginoon. At yun nga, na nung pagdating ng Panginoong Jesucristo, sabi niya, upon this rock, I will build my church. So, ang kingdom pala na ito ay ang kanyang iglesia na kanyang pinaghaharian. Ayan, mga kapatid. So, hindi nila kinikilala ang Panginoon. Dito sa verse 25. So, hindi nila na-realize na ang Panginoong Jesucristo na siya na ba yung Mesiyas, sapagkat they are expecting a Messiah like a King David. Ikaso lang nakikita nila na anong klaseng Mesiyas to. Sa matter of fact, ngayong mga darating na linggo, sa darating na Holy Week, makikita natin na nung pumasok siya sa Jerusalem, di ba? Hindi siya sumakay sa kabayo. He ride in a donkey. Di ba? Nabanggit na doon sa Genesis 49 yung donkey.
Sikat yung donkey, mga kapatid eh. Alam niyo kung bakit? Kasi pagdating doon sa aklat ni Sicaraya, mga kapatid, kay Propeta Zacarias na aklat, doon sa Zacariah chapter 9 verse 9, makikita natin doon yung binanggit, tingnan mo Jerusalem, dumarating ang hari mong nakasakay sa bisirong asno. So kapag ang nakasakay sa asno, anong ibig sabihin nun? He is not coming. He is not going to war. Kasi ang asno hindi naman pandigma. Mga kapatid, ano naman ang magagawa ng asno? Ang pandigma is kabayo, mga mula na kabayo, mga matitikas na kabayo, yung asno. So, ang kanyang pakay ay kapayapaan. Di ba? So, makikita natin na hindi rin siya, later on, yung mga nagsasigaw ng mga tao, this coming week, marinig natin this coming week, na yung mga taong sumisigaw na yun, later, nag-ship sila. Di ba? Sila yung sumisigaw na mabuhay ang haring dumarating sa ngalan ng Panginoon o sana sa anak ni David. Di ba? Later on, sila din yung sisigaw na ipako siya sa krus. Yan. Kasi yun yung mga expectations, mga kapatid. So, hindi nila lubos maisip kung ito ba talaga yung Mesiyas. Ano ba itong Mesiyas natin? Ipagkatiwala ba natin yung pagtitiwala natin sa Kanya? No, di ba? So, hindi din na matanggap yan, mga kapatid. Okay. But we know where He is from. When the Messiah comes, no one will know where He is from. So, hindi nila matanggap. Kasi ang alam nila, nanggaling pinanganak ang Panginoon, taga Nazareth. O ang pinili pa ng Panginoon tirahan, ang Nazareth, mga kapatid. Alam naman natin, sa kanilang panahon, ang Nazareth is para siyang, kumbaga, i-classify natin, para sa halimbawa, parang Tondo sa atin. Yan daw po yung kahalintulad. So, pag sinabi mo yung ganong pangalang lugar, mababa na kagad yung tingin nila. Ando na kagad yung mga prejudices nila, mga kapatid. Di ba? Biro mo? So, hindi daw alam kung saan manggagaling. Pero, kung titingnan natin, tayo sa atin ng mga Kristiyano, kung titingnan natin, alam natin kung saan magmumula. Mula sa angkan ni David. Doon sinasabi na hindi nila alam kung saan magmumula. Kasi kung titingnan natin doon sa Hebrew chapter 7, mga kapatid, ang Panginoon Kristo ay inihambing katulad kay Melchizedek. Alam niyo ba si Melchizedek? Kung babasahin natin doon Hebrew chapter 7, noong si Abraham ay hinabol niya yung nagkidnap kay Lot na kanyang pamangkin, nung ma-recover niya na, nagtagumpay niya si Abraham, nang bumalik na si Abraham, kasama na yung kanyang pamangkin na si Lot, naagaw niya doon sa mga kaaway ni Lot, mga kapatid, sinalubong siya ni Melchizedek. Ang pag-describe sa kanya is hari ng Salem. Ibig sabihin, hari ng kapayapaan. So you see, mga kapatid, tingnan niyo yung Genesis, Hebrew chapter 7, basahin niyo nun. So bigla na lang lumutang sa eksena si Melchizedek. Bigla na lang siya lumutang. Sa eksena niya, buhay ni Abraham. At siya yung hari ng Salem at saserdote ng kataas-taasan. At ibinigay sa kanya ni Abraham yung ikapu ng kanyang nasamsam. So inihambing doon ang Panginoon Kristo na katulad ni Melchizedek, walang makikita natin na wala siyang pasimula. Wala siyang pasimula, mga kapatid. Bigla na lang doon lumutang sa eksena. Hindi sinabi kung saan siya galing angkan. So, yun, ganun yung tinitingnan nila. Na ang Panginoon Kristo, na ang Mesiyas ay ganun. Hindi nila alam kung saan magmumula. Ang Panginoon Kristo inihambing sa katulad ni Melchizedek. At sinasabi ganito ng Panginoon Kristo, hey, stop that! Sandali lang, mga kapatid. Hey, stop that!
Okay? Okay, mga kapatid. So, andun yung prejudices nila. But we know where he is from. When the Messiah comes, no one will know where he is from. Kasi yun yung idea nila, parang katulad nung si Melchizedek, mga kapatid. At sinabi dito ng Panginoon, so Jesus cried out in the temple area as he was teaching and said, You know me and also know where I am from. Yet I did not come on my own, but the one who sent me, whom you do not know, is true. I know him because I am from him, and he sent me. So, di ba? Yung sinasabi ng Panginoon, ito yung sinasabi ng banal na kasulatan na sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. God sent His only Son. So sabi ng Panginoon, I come from Him. Siya nagsugo sa akin. Sabi niya. Okay? I know Him because I am from Him and He sent me. Di ba? Itong mga linyahan na ito ay kung babalikan natin ang John chapter 1, verse 1 to 3, di ba? Anong sinasabi doon? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Doon sa prologue ng Gospel na St. John. Okay? Verse 2, He was with God in the beginning. Ayun yung sinasabi ng Panginoon doon sa John chapter 7, verses 25 to 30, mga kapatid. And then verse 3, and all things came to be through Him. It refers to a person, mga kapatid. It is not an idea. Okay? And without Him, it refers to our Lord Jesus Christ. Yan. So, hindi mahirap intindihin sa mga nakakaalam ng grammar, mga kapatid. And without Him, nothing came to be. What came to be, through Him was life. So, hindi idea. Kasi kung idea lang ito, through it, dapat hindi Him. So, ibig sabihin, it refers to a person. Okay? The person of our Lord Jesus Christ. What came to be through Him was life, and this life was the light of the human race. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Okay, verse 14, mga kapatid. And the Word became flesh and made His dwelling among us. And we saw His glory. Okay? The glory of the Father's only Son, full of grace and truth. Yan, mga kapatid. So you see, so maintindihan natin yung sinasabi ng Panginoon dito sa John chapter 7. I come from Him. Okay? Verse 29, I know Him, kilala ko siya, because I am from Him. Galing ako sa Kanya. At sinugo ako. So they tried to arrest Him, but no one laid a hand upon Him because His hours had not yet come. So yun, mga kapatid. So, hindi nila matanggap, mga kapatid. Ito lang, magiging paulit-ulit na discussion to. Itong about dun sa rejection ng Panginoon Kristo. Maintindihan natin itong mga Hudyo, maintindihan natin yung mga elders ng Israel. Kasi tinitingnan nila yung security, yung kanilang security ng kanilang mga ini-enjoy na position bilang mga eskriba at mga paraseyo, yung
mga pakinabang nila bilang mga eskriba at mga pareseyo, kung mag-shift sila sa side ng Panginoon Kristo at hindi sila sigurado sa kanilang pag-shift sa side ng Panginoon Kristo, mapapahamak sila. Kasama sila sa mapapahamak. Kaya nga, sa mga darating na araw, nitong Holy Week, baka marinig din natin yung sinasabi ni Caiaphas. It is better for one person to die than the whole nation will suffer. Tapos may open close parenthesis doon, sinabi ni St. John, hindi alam ni Caiaphas na gumawa siya ng prophecy. So, yun mga kapatid, hindi basta-basta mag-shift ang mga eskriba at mga pareseyo sa side ng Panginoon Kristo at kilalanin siyang Mesiyas. Kasi kung Mesiyas or the Messiah, the Anointed One, ay magmumula sa angka ni David. Kaso lang, yun nga sinabi ko sa inyo kanina, na from the beginning of His ministry, wala naman siyang mga sundalo. Mga kapatid, 12 lang yung kanyang hinirang. Then later on, nadagdagan ng 12. Then yung mga sumusunod sa kanya, mga ordinary people. Then, papaano nila pagtiwalaan itong Mesiyas na ito? Kung mag-shift sila sa kanyang side, ano mangyayari sa kanila? Hindi mapapahamak sila. Di ba? Kaya nga mismo, sa this coming sa Sunday, ano bang petsa? Sa 13, sa April 13, mga kapatid, next week na, no? Sa Palaspas, this yung tinatawag na triumphant entry to Jerusalem ng Panginoon Kristo, makikita natin na yung mga tao ay sisigaw, Hosana sa anak ni David, pinagpalang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Di ba, kumuha sila ng mga sanga ng kahoy, then naglatag ng mga balabal. Pero yun nga, ang Panginoon Kristo, He did not come to be like King David, na dapat nakasakay sa mula, ang kanyang sinakyan ay asno, as a fulfillment ng sinasabi sa Zacarias chapter 9, verse 9. And then doon sa sinasabi sa Genesis chapter 49, verse 8 to 10, mga kapatid. Di ba? So, hindi siya talaga pupunta para sa digmaan. Kasi, kung titingnan natin, sa hula pa lang or doon pa lang sa Annunciation, doon pa lang sa Matthew chapter 1, verse 21 to 23, For He shall save His people from their sins. Ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Hindi niya sinabi niya, ililigtas niya ang kanyang bayan sa kamay ng mga Romano. Di ba? Hindi niya sinabing ganon. Sabi ni Roma 12, 17, 18, 19 na alagad ni Eli Soriano, na alagad na ngayon ni Daniel Rason. Sabi niya, mga kapatid, ang Katoliko pinagkikitaan nila ang salita ng Diyos para sa sariling buhay, no offense. Kung pinagkakitaan namin, sana nangangaral kami ng ikapo. Ang sa amin, ang pangaral namin ay nakabase doon sa 2 Corinthians chapter 9, verse 6. Yun, di kami nangangaral ng ikapo. Roma 12, 17, 18, 19 na member na alagad ni Mang Eli Soriano at ni alagad na ngayon ni Daniel Rason. Sabi ni Del Tree Happy, may sweldo bang paring Katoliko? Wala po. Wala pong sweldo. Kapag mga diocese na pare, may mga pare na minibigyan lang ng allowance. So, wala silang sweldo. Del Tree. Wala silang sweldo. And then, kapag may mga blessing, yung mga sobre na hindi naman nila alam yun kung magkanong laman nun, may mga binibigay sila sa panahon ng mga blessing or may blessing ng sasakyan. Pero sa diocese namin, ay ang bishop din discourage yung mga pari na magtanggap ng sobre or ng pera galing sa blessings. So sa amin,
walang ano yun, walang kuan. Doon lang sila nagkaroon ng pera pero wala silang sweldo, Del 3. Halimbawa, may sa amin, yung para sila, natural, may pangailangan yan, naglo-load din ng cellphone yan. May mga kamag-anak din silang humingi siguro ng pera or meron silang tinutulungan. Ay, kapag may mga, halimbawa sa amin, sa chapel namin, may mga yung sponsors, sa kanila napupunta yun. Kapag may mag-sponsor, halimbawa may sponsor sa sa kanila mapupunta yun. So yun, mga kapatid. So kasi bawal sa kanila yung may tatlong vow kasi yung mga pari. Vow of poverty, vow of chastity, and vow of obedience. Especially kung religious, pag religious, yung may mga congregation, yung dalawa kasing klaseng pari, diocesan at saka religious. Kapag religious, very strict sila sa tatlong vow na yan. Vow of poverty, chastity, and obedience. They cannot possess, hindi sila pwede magkaroon ng ari-arian. So, kasi missionary sila, pag magkaroon sila ng ari-arian, baka ma-attach yung damdamin nila sa ari-arian nila. Pag inassign sila sa ibang bansa, sa ibang lugar, hindi nila madala yun. So, itong si Roma 12, 17, 18, 19, sinasabi niya yun sa atin. Samantala, si Mang Eli Soriano, nung lumipat sa Brazil, nagkaroon ng ari-arian. Ang laki ng bahay ni naging bahay daw po doon ni Mang Eli doon sa Brazil. Yun. So, hindi niya dapat yan ituro sa atin na ginagawa nating pamirahan ang Catholic Church. Ang ginagamit nitong mga kapatid natin sa ibang sekta, ang pinambubudol, ang term, pinambubudol sa mga Katoliko, ang mga sakramento may bayad, kasal, libing, binyag, kumpil. Yung mga sakramento daw, may bayad. Yan tanong, ilang beses ka ba binyagan? Di ba? Isang beses. Kung minsan yung kaya may certain amount na binibigay, it is because, take note, hindi tayo nag-i-impose ng ikapo sa mga miyembro natin. Alam mo kung nag-i-impose tayo ng ikapo, napakayaman natin siguro. Hindi natin ginagawa yun. So kung may babayaran man sa binyag, it is because it will consume kuryente. Kuryente ng simbahan. Take note. Okay? Hindi ko lang alam, isang religious congregation yata yung Ateneo. At saka yung UST, mga religious yan. And then, mga mga kuwan yan. Pero ang Ateneo ngayon, parang karoon ng stain yung pangalan nila Ayun. So, tignan mga kapatid, may bayad daw yun yung UST, Catholic yan. So, try to imagine, binyag, ilang beses ka lang ba binabinyagan? Isang beses lang. Kahit nagpunta ka pa sa ibang sekta, pagbalik mo, hindi ka nabibinyagan ulit. Ang gagawin mo lang, magkukumpisal ka lang. So, ilang beses ka kumpilan, isang beses lang din. Ilang beses ka ikakasal, isang beses, maliban mo nabalo ka at magpakasal ka ulit. Okay? Ilang beses ka ba namamatay? Isa lang. Pero yung mga pare namin dito, kapag may magbibigay kapag sa tingin ng mga pare na hindi nila tinatanggap yung binibigay na sobre, mga kapatid. Ay, sobre lang yun, walang specific amount yun. Hindi yun titingnan na pare, bakit ganito lang, hindi ganun. So, ilang beses ka ba namamatay? Isang beses lang. Bilangin mo yan. Pagpalagay natin, bilangin mo, lagyan mo ng amount yung na yan. Yung mga sakramento na yan, yung mga ganyang event sa buhay mo. Bilangin mo kung magkano yung binibigay mo. Tagi-isang beses lang yan. Ang Eucharist, yung sisimba natin. Ang mga pare natin, hindi na mamahiya ng miyembro. Unlike ng ibang pastor, di ba? May nakita tayo sa Facebook. Nag-leak
yung video sa Facebook. Siguro nayamot yung member. Pinapahiya niya yung member niya sa congregation. Pinapangalanan niya yung mga hindi nag-iikapo. Sabi niya, may trabaho ka. Gagamitin yung Malakias chapter 3. Ninanakawan mo ang Panginoon. We never do that. Sabi nga ni dati ni late Father Larry Paz, sabi niya, nakukuba yung mga collector natin kasi puro barya binibigay natin sa Catholic Church. Di ba, nagreklamo tayo doon? Mga kapatid, pinapahiya ba natin yung mga tao? Namamahiya ba ang pare natin sa sermon? Mga kapatid, huwag naman kayo magbigay ng puro barya. Di ba? Wala tayong ganun. Ang basihan natin kasi doon sa 2 Corinthians chapter 9. Sana ay ano naman yun kasi wala rin silang pagkukuhanan ng operating expenses nila kasi they are not hindi rin sila binibigyan ng simbahan to operate the schools. It is run by a certain congregation. So marami din naman, may mga scholars din naman na mga mahihirap na nakakapag-aral ng ganyang school. Yung sa mga universities na mga matataas na universities na yan, may mga scholars din naman. Halimbawa, ang Pundo ng Pinoy, kung worthy at karapat-dapat yung bata, may mga sponsors din yung Pundo ng Pinoy. Ngayong taon na ito, since December, medyo dito sa amin, as I observe, dati ang Pundo ng Pinoy is hindi masyado binibigyan ng emphasis. Yung 25 cents lang yung pinapunod at saka binibigay sa Pundo ng Pinoy. Pero nitong last simbang gabi nung in-announce, mga kapatid, nakita ko ang ibinibigay ng mga tao ay hindi na lang 25. Ang iba, napupuno yung bote, pipiso. May 5, may 10. Doon sa buti. So, kapag may mga doon, may mga kabata na karapat-dapat na scholars, mayroon naman, may mga sponsors naman ng nakakapasok naman sila doon sa mga mamahaling university. So, hindi natin ma-demand yung ganung na school o i-lower yung yung tuition nyo. Kasi, ngayon kung i-lower yung tuition, walang magtsatsaga na mga teacher na magtatagal doon. Yung mga magagaling na teacher, yung mga professor. Mangingibang bansa yon. Kasi hindi naman pwede na magtatrabaho sila ng charity lang, may pamilya din sila. So since they are not run by the Catholic Church, they are not funded by the Catholic Church, so doon nila dinadaan sa tuition. Hindi natin sila pwede demand doon. Ngayon, kung i-sponsoran naman ng simbahan, di ba, tutulungan ng simbahan, ngayon, ang mangyayari, baka mapilitan ng simbahan ng mga ngaral patungkol sa ikapo para mapatakbo itong simbahan. Para mapatakbo itong mga private school, tutulungan nila galing doon sa ikapo. Kaso lang, wala tayong ikapo Nag-exist lang ang ating simbahan doon sa mga donation na every Sunday, mga barya-barya, walang bihira sa atin. May mga nagbibigay ng 500, yes, meron. Mga yung ihulog dun sa o di kaya ilagay sa sobre. Meron nagbibigay ng ganun, pero ilan lang yun. Most of the time is 20, 10, 5. Di ba? Ako, naging treasurer dati yung asawa ko sa chapel last year. Nitong taon? Last year, tama. Ako yung nagsasubmit ng mga collection dun sa parokya. Puro barya yan, mga kapatid. Ilan lang dyan yung 50 at saka 100. Ngayon, kung i-demand natin na itong mga schools na ito, i-lower nila yung standard nila, mangyari dyan mawala yung mga dekalidad ni teacher. Kasi hindi naman mga teacher, hindi naman pwede i-charity. May pamilya yan. So, pag ma-lower yung standard nila, babagsak yung standard nila, sino pa magtuturo? Sige, mag-volunteer ka naman magturo sa school. Di ba? Sasabihin natin yung ganun? Sa mga ganyang university, no? So, yung
kung iasa kasi sa simbahan, yun yung mangyayari, yung magiging consequence. Hindi, magtuturo ngayon ng simbahan ng ikapo. O, mabibigyan naman yung para lang ma-attain yung standard ng school para mapanatili. Di ba? So, ganun mangyari. So, sa atin kasi hindi tayo nagtuturo ng ikapo. Kung ano lang yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 9, mga kapatid, na yung magbigay kayo ng good morning, taog ka, mapi. Okay. TGP. Si TGV, yung TGV, meron kaming pari na na active na TGV. Ewan ko kung kilala mo o ikaw yan. Si Padre Efren Diaz na naka-assign sa Quezon. Yan, kilala mo ba yun? Hanapin mo, i-check mo sa Efren Diaz. Pari yun. Active, yun, kasama nyo. Ako naman, Megans ako. So yun, mga kapatid, ito sa 2 Corinthians mga kapatid So try to imagine, so hindi natin, hanapin mo, Efren Diaz, active yun. Proud yun na TGP. Siya yung nagpapatakbo ng TGP Pharmacy. May page ako na kinreate ewan ko lang, hindi na ako na doon hindi na ako nag-create na TGP. May page ako doon na kinreate, mga 30,000, 35,000 na yata member. Hanapin mo, kung gusto mo, gawin kitang admin doon. Hindi na masyado na papatak, hindi na masyado na pamamahalaan. Busy na ako. Okay. Bigay mo sa akin Facebook mo, tapos i-add kita doon, gawin kitang admin kung okay, kung pwede ka. Sayang yung pages na yun, 35,000 may get yung member. Okay. Sa 2 Corinthians chapter 9, verse 6, mga kapatid, ito yung itinuturo natin. Consider this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Verse 7, each must do as already determined without sadness or compulsion, for God loves a cheerful giver. Ito na yung basihan natin sa ating pagbibigay, mga kapatid. We are not basing our teachings on sa ginagawa, sa kautusan ng mga Hudyo, yung tithes and offerings. Hindi na natin required yung mga taong ganun. So you see, kung i-require natin yung ganun, baka marami tayong mga mamahirap na mapapaaral. Kaso lang, ang mababurden din, di yung members natin. Kung habulin natin yung ganun, sige, paaralin natin kayo sa Ateneo. Halimbawa, bawat simbahan, mag-sponsor ng mga bata. Yung mga galing sa parokya ninyo, ipaaralin nyo sa Ateneo. Sa mga mabibigat na university na ganun. Kung yung standard ng kakayahan nila sa kanilang knowledge ay hindi naman abot yung standard ng school na yun. So, masasayang lang yung pera. Kahit yung pagpasok sa seminary, mga kapatid. May mga nagsasponsor dito, mga kaibigan ko. Kung alam ba, kung gusto nyo, ikaw, Mystery of Faith, baka gusto mong magpare. Kapag mga minor seminary pa lang, hindi yan sila nagsasponsor. Pag major seminary ka pa, daan sila tumutulong. Meron kami dito sa amin, may organization yung tinatawag St. John Maria Vianney. Parang organization nila. Sila yung nangangalap ng pondo para itulong dun sa mga nag-aaral ng major seminary. Alam naman natin na pagkatapos ng major seminary, wala pang tinatawag na security na yung pagka-graduate ng major seminary ay magtutuloy bilang pare. Wala rin silang assurance. Hindi masayang lang yung sponsorship nila. The same way, kung mag-sponsor ka na mag-aralin sa UST, yung kakayanan ng bata hindi naman pang UST. Di ba? So, sayang lang yung pera. Yan. Okay.
Okay, sige. Ayun. Taga saan ka ba, GP? Sige, i-ano mo, message mo ako yung, i-send mo sa akin yung message ng ano mo, ng link mo, hanapin kita, i-add kita dun sa, ano, sa Facebook page na yun. Okay. So yun mga kapatid. So yun yung pinag-uusapan natin pagkatapos nung about the gospel. Yun nga, siningit na rin natin yung ano. So take note mga kapatid, we are not requiring our Catholic faithful to give tithes. So that is why sa binyag, sa libing, sa kumpil, sinasabing may bayad, pero hindi naman daw talaga bayad yan. Yan ay para doon sa mga expenses or sa mga ginagasto ng simbahan. Kasi biruin mo, gagamit ka ng kuryente. Ngayon kung hindi ka, since na wala nga tayong ikapo, wala tayong mga katulad ng ibang sekta, yun yung inaatake nila sa atin. Na ay, mga simbahan Catholic Church, merong bayad yung mga sakramento. Pero nung huwag kang magpabudol. Kasi once na-trap ka na sa kanila, once you became a member of their denomination, required ka ng ikapo at mga handog. Try to imagine sa buong buhay mo, in your whole lifetime, na mamalagi ka dyan sa sekta na yan, magbibigay ka ng ikapo 10% ng kinikita mo. Halimbawa, magkinikita ka ng 20 or 30,000 a month. Magkano 10% nun? 3,000? Am I correct? 3,000 ba? Kung 30,000? 30 times 12. Magkano yan? 30 times 12. Magkano? So you see? Ang laki niyan. Kung ilang taon kayo mamalagi, try to imagine. Maliban dyan sa ikapo, meron pa kapatid, meron pang tinatawag na love offering. Sometimes love offering is greater than the tithes. Kasi love nga Walang limit yon. Alam mo, nakatanggap ka ng bonus or nakumita ka sa isang deal. Aba, love offering yun, mga kapatid. Alam mo, kumita ka ng 100,000 ang love offering doon. Magkano ibibigay ng minsan dyan? Iba, 10,000 binibigay. 5,000. So you see? Tapos, atakihin nila ang Catholic Church is may bayad doon yung mga sakramento. Isang beses ka lang binyagan. Isang beses ka lang magpakasal. Maliban kung nabalo ka at mag-asawa ka ulit. Isang beses ka lang kumpilan. Isang beses ka lang mamatay. Maliban kung mabuhay ka ulit, mamamatay ka pa ulit. Di ba? Pagkikatulad ka nila sa isang beses ka lang pag magsimba ka naman, hindi ka naman hihiyain ng pare. Meron dyan, hindi nagbibigay ng ikapo, pangangalanan ka katulad ng isang pastor, pinapangalanan yung miyembro niya. Sa atin hindi. Sabi nga ni Father Larry Paz na nakukuba na yung mga collector natin sabi ko nga sa inyo, tagadala ako ng mga barya dati sa parokya Kasi sakop kami ng isang chapel ng parokya namin. So yung asawa ko naging treasurer, ako tagadala doon ng mga koleksyon. Ang bigat. Diri mo, kuminsan halimbawa naipon mga kapatid, na kunwari hindi namin na-submit nung nakalipas na linggo. Kapag 2 linggo na, ang bigat. My goodness. Ang bigat talaga. Kaya nga yung bag na pinaglalagyan ay dinadublihan ko ng tahi para hindi ba pigdal yung hawakan. So, ganun sa atin. So, kapag pumunta ka sa ibang sekta, dahilan sa naniwala ka sa kanila na ang Catholic Church, may bayad yung mga sakramento, nabudol ka kapatid. Kasi pagdating mo dyan sa ibang sekta na yan, required ka ng ikapo. Kasi kapag hindi ka mag-ikapo, nagnanakaw ka sa Panginoon. Quote nila na reference yung sa Malakay chapter 3, verse 10. Di ba? Then may handog pa yan. Yung isang taon mo pa lang, halimbawa, 12 months ka. Sa 12 months mo, 3,000 ang ikapo mo monthly.
Multiply mo yan. Magkano na? O, sa sakramento na tinanggap mo sa simbahan, magbabayad ka ba ng ganyan kalaki? No. O, hindi nabudol ka. O. Yan mga kapatid. Pambubudol yan. Okay? O. Try nyo i-compute mga kapatid. Di ba? So, sino ngayon nabudol? Napaniwala ka doon sa sinabi ng mga kapatid natin sa ibang sekta na ang Katoliko may singil yung sakramento. Tapos pagdating mo pala doon sa kanila. Kaya nga yung umaatake sa atin, alam nyo ba mga kapatid? Yung iba-iba, meron silang style. Ang pangalan ng tanging handugan, handog pasasalamat, handog para sa etc. etc. Ang daming title ng kanilang handog. Yung sa atin, sabi ko sa inyo, isang beses ka lang binyagan. Isang beses ka lang kumpilan. Sa amin, may libre pa dito na may nagsasponsor ng kaya nga kuminsan niya sa kumpil niya, nagbibenta ng kandila ang mga katikista. Kasi ang mga katikista, binibigyan lang yan ng allowance ng simbahan. Magkano lang, hindi naman sweldo. So kuminsan doon sa mga kandila na yun na binibenta nila, at saka yung binibigay nila na sobre, ng mga yun yung paghati-hatiin nila. Allowance, pero mo magtuturo sila sa mga schools, sa mga bata. Tsagain nila yun, magtuturo sila sa mga seminar ng kompil at sa kabinyag. Wala silang sweldo. Sige nga, alis ka doon sa Catholic Church, nabudol ka dahil doon sa may bayad yung mga sakramento natin, tapos pupunta ka doon, 10% required, tapos love offering. Aba, mga kapatid. Okay. So yun, huwag tayong pabudol, mga kapatid. So, ano pa ba yung mga issue natin dapat lahat ng sinasabi ng mga kapatid natin sa ibang sekta is kapag Katoliko ka, ang dapat mong gagawin is alamin mo yung pananampalataya mo, kapatid. Para at least hindi ka nabubudol. Alamin mo yung pananampalataya mo. Know your faith. Kaya medyo nalungkot lang ako. Hindi ko alam sino sa inyo meron tinatawag na Know the Truth. Know the Truth magazine. Sana mabalik yun Kahit sana yung parang comic style lang. Kasi dati malapad yun mga kapatid. Sana mabalik uli yun. 3 volume yun. Daming naliwanagan yun nung na-release yun, mga kapatid. Yung Know the Truth. Alamin niyo yung pananampalataya niyo. Once na alam niyo yung pananampalataya niyo, yung ibang mga sekta, ano mo na lang yan, pagtatawanan mo na lang yan once na mayroon silang ibanggitin sa atin. Yung may banggitin sila na laban sa ating pananampalataya, mga kapatid, pagtatawanan mo na lang yan. Matatawa ka na lang. Kasi lahat ng mga accusations nila, lahat ng mga allegations nila, ay mali naman yung pagkaunawa nila. Yan yung katotohanan, mga kapatid, puwera biro. Kasi ako dati, napunta nga ako sa Baptist, di ba? Sabi ko nga, nung nakipag-usap sa akin yung kapatid kong pastor na na-convert naman sa Baptist, nauna ako sa kanya, siya naman, pumunta naman siya sa Baptist. Ako from Baptist, nabalik na ako sa Catholic Church. Yung kapatid ko naman napunta sa Baptist Church at the same time, pastor pa. Nung kinausap niya ako patungkol sa pananampalataya, nung unang bugso ng usapan namin ay matindi. Nagtalo talaga kami ng masinsinan. Sabi ko sa kanya, you can share to me the Word of God na hindi tayo magtatalo.
makikinig ako. Halimbawa, sabihin mo, ang Diyos talaga ay napakabuti, ang Diyos ay pag-ibig. Baka sabihin ko, Amen. Talagang ang Diyos ay nagliligtas. Amen. But, if you will attack my faith, since I know my faith, hindi pwede na kapag atakihin mo yung pananampalataya ko. Hindi, tatahimik lang ako kasi alam ko yung sagot patungkol diyan. No, example, yung Matthew 23 verse 9. Di ba? Ano sinasabi sa Matthew 23 verse 9? Huwag ninyong tawagin ang sino man Ama dito sa lupa sapagkat iisa ang inyong Ama. Oh, alam ko ang sagot diyan. Paggamitin mo sa akin ang Exodus chapter 20, verse 3 to 5. Alam ko ang sagot diyan. Paggamitin mo sa akin ang Matthew chapter 6, verse 7. Alam ko ang sagot diyan. Sige nga. Marami na ako nakausap since 2009 sa Facebook hanggang ngayon. Marami nga kaming napapasara ng mga Facebook pages na anti-Catholic eh. Hindi ka updated. Ikaw, ordinaryong Katoliko ka lang. Less lang yung alam mo sa Catholic faith mo, then lumipat ka sa ibang sekta. Hindi ka updated, kapatid. Bakit? Sa ngayon, ang dami-dami na po mga pastors na nag-i-embrace sa Catholic faith. Iniwan nila yung kasikatan nila. Iniwan nila yung kinikita nila. Mega church pastor, founder ng mega church pastor, nag-announce sa kanyang conversion sa harapan mismo ng congregation niya. The entire congregation crumbled. Hanggang sa bandang uli, tumulong na lang yung kasama niya doon sa kanya na ipaliwanag. Halimbawa, si Ulf Ekman. Hanapin niyo, search niyo Ulf Ekman sa Sweden. Ang mega church pastor ng Sweden, Ulf Ekman. ULF-AK Ulf Ekman. AKHMAN yata ang spelling. Dito sa Pilipinas, dami na rin mga pastors na convert. They're already more than hundreds. And marami pang iba. Yung alam mo, ang nagpiprevent sa iba na kanilang mag-convert pabalik sa Catholic Church, yung kinikita nila, mga kapatid. At yung ginagastusan nila kasi pagbalik nila sa Catholic Church, wala naman silang promises, wala namang promise ng simbahan, sige, suportahan namin kayo. Bibigyan namin kayo ng certain amounts monthly. Walang ganun. Kawawa yung mga converts natin. Yung mga converts natin, galing sa ibang sekta. Pagbalik sa nila sa Catholic Church, kawawa sila, mga kapatid. Kaya nga, merong iba nag-convert pabalik sa Catholic Church, no? Nung bandang huli nakita nila na hindi stable yung kanilang pag-convert, bumalik ulit sa ibang sekta. Huwag na tayo mag-mention na pangalan, pero tayong alam. Alam niyo na Kuya Romy yan. Kuya Romy Nunez. Di ba? Marami. Pero meron talagang tapat yung kanilang conversion. Talagang they embrace the suffering. Ang lagi nating sinasampol si Brother Noydora. Ang entire family niya, ang buong ang kanya, magulang niya, tatay niya, church planter, evangelist, debater, mga kapatid niya, mga pastor at mga pastora, mga bayaw niya, mga pastor. Entire family niya nag-convert sa Catholic Church. Alam mo nangyayari sa kanya? In-embrace niya ang kahirapan for 2 years. Nireject siya ng kanyang pamilya. Naghirap talaga siya daw, mga kapatid. Ano na lang siya. Nagtinda-tinda ng gulay para lang makasurvive. Tinyaga niya yung kahirapan na yun. So you see, ikaw, hindi ka naman gaano karami yung alam mo sa pananampalatayang Katoliko, nag-convert ka sa ibang sekta. Samantala, yung mga nag-convert sa Catholic Church, mga bigatin. Alam nila yung kanilang Biblia. Example, ito ko kayo.
Hanapin yung Catholic Crusade. Ito, hanapin ko. Ito, Mystery of Faith. Hanapin ko. Yung Catholic Crusade. Okay. Okay. Sa Catholic Crusade Ministry, yung kay Brother Paul Alima. Yan. Ang pangalan niya Catholic Crusade, Catholic Crusader, Paul San Pablo Alima. Hanapin niyo na, Catholic Crusader, Paul San Pablo Alima. Oh. Ikaw, ordinaryong Katoliko, napunta ka sa ibang sekta. Nabudol ka ng mga verses na inilatag ko kanina, yung Matthew chapter 23 verse 9, Matthew chapter 6 verse 7, Exodus chapter 23 to 5. Nabudol ka doon. Ang mga nagko-convert sa Catholic Church, sabi ko sa inyo, mga bigatid, mga matatalino, alam nila yung Biblia nila. I-compare ikaw, hindi mo naman talaga alam yung pagiging Katoliko mo. Kasi kung alam mo yung pagiging Katoliko mo, hindi mo ipagpapalit yung pagiging Katoliko mo sa mga pipitsuging sekta na yan. Sorry for the term. Bakit pipitsugin? Kasi man-made lang yan, mga kapatid. Ang Catholic Church founded by the Lord Jesus Christ. Kaya Daniel 2:44, di ba? Yung sinasabi doon. Then Matthew chapter 16 verse 18. Upon this rock I will build my church. Kaya ang sinasabi doon sa Psalm 127 verse 1, except a house built by the Lord, the labor of those who build is in vain. Maliban na ang Panginoon ang nagtayo ng isang sambahayan, walang kabuluhan ang itinayo ng isang panday. So kung yung itinayo, ang sekta mo, itinayo lamang ng tao, walang kabuluhan yan. Dapat ang Panginoon ang nagtayo. Kasi ang sinasabi sa hula pa lang, Daniel chapter 2 verse 44, in the lifetime of those kings, God will set up a kingdom that shall never be destroyed. Kingdom, hindi kingdoms. God will set up a kingdom. Singular. Ganon din pagdating sa Matthew 16:18, upon this rock I will build my church. Singular, not churches. John 10:16, so that there will be one flock and one shepherd. Hindi flocks and shepherds. Hindi niya sinabi there will be many more flocks and many more shepherds. That is why he prayed in John 17, Father, I pray for them that they may be one. Oh. So you see, ibig sabihin, the Lord did not intend to build different churches. Okay. Yan hanapin nyo Catholic Crusader, Paul San Pablo Alima. Yun yung hanapin nyo. Okay. Makikita nyo doon. Yung Brother Paul San Pablo Alima. Okay. Makikita nyo yung mga video niya. Okay. Maapin natin ito kay Okay. Yan. Ayon ang history of faith, hello kakay. Ngayon, kung ikaw ordinaryong Katoliko, kung ordinaryong Katoliko ka, mag-observe ka, mag-iisip ka, kung yung mga Protestante na alam nila yung kanilang pananampalataya, they embrace the Catholic faith. Ako, ordinaryo akong Katoliko, pupunta ako doon sa ibang sekta na kanilang inalisan. Timbang-timbangin mo, sila alam nila yung kanilang pananampalataya. Nakikinabang sila doon sa kanilang pananampalataya kasi yung ikapu at handog. Yes, si Brother Paul San Pablo Alima is a former
Jehovah's Witnesses, mga kapatid. Okay. So you see, mga kapatid. So kung titingnan mo, ay kung yung mga mabibigat na mga protestante, alam nila yung Biblia nila, ikaw, Katoliko ka, wala ka naman masyadong alam sa Biblia, napunta ka doon sa sekta na pinanggalingan nila. Isipin mo, kung sila na mga matatalino sa Biblia nila, nag-embrace sila sa Catholic Church, ako hindi naman gaano karami yung alam mo sa Biblia, pumunta ko sa sekta na yun. Di ba? Isipin mo lang yun, mga kapatid. Kaya nga sabi ni Cardinal John Henry Newman, to be deep in history is to cease being a Protestant. So, ang magpalalim sa kasaysayan, sa pagkaalam ng kasaysayan, ay maging sanhi or maging dahilan na ikaw ay titigil sa pagiging protestante. Yun yung nangyari kay Cardinal John Henry Newman ng Anglican. Okay? Ayan, tingnan mo itong dito, history of faith, dito yung yung ma-convert ito, katulad dito si from Bible Baptist back to Catholic. Ayan, meron dito. Okay. So, marami to. Okay. Marami itong mga video ni Brother Paul. Okay. So, yun na mga kapatid. Yun yung yun yung sinasabi natin. Kung ikaw may ng Katoliko, napunta ka sa ibang sekta, ay hindi ka updated. Dito sa Pilipinas ngayon, dami ng mga pastor nag-embrace sa Catholic Church. Sabi nga, may isang pare nga na na-convert sa Catholic Church, ang dahilan na-convert siya, yung katikista na kausap niya. Katikista yun. Ito. So, yun mga kapatid. Ito, ang dami-dami ito mga video ni Brother Paul. Okay. Okay. So, isa pa pala, ipuntahan nyo yung Journey Home. EWTN. Sa YouTube din. Journey Home. Ito ang isa Catholic Crusader Paul San Pablo Alima. I-check nyo sa Google. Sa YouTube. Catholic Crusader Paul San Pablo Alima. Then, yung Journey Home EWTN. Hanapin nyo. Lahat doon, mga interview doon, mga bigatin na mga pastor na convert sa Catholic Church, mga kapatid. So doon pa lang, makikita mo na ang tindi ng mga nagko-convert. So ikaw Katoliko ka, maliit lang yung alam mo sa pagiging Katoliko, nag-convert ka. Compare doon sa mga Protestante na alam nila yung kanilang Biblia, yet they chose to convert to the Catholic faith because of the truth. Hindi dahilan sa monetary promises. Wala tayong ganun. Mawalan pa nga sila ng kita Alam niyo ba yun? Nawawalan sila ng kita pag nagbalik sila sa Catholic Church. Okay.
Brother, hinahanap ko yun yung Mystery of Faith, hinahanap ko yung kwento ko sa iyo kahapon na isang pastor na na nag-convert sa Catholic Church because dahilan doon sa Know the Truth magazine na-realize niya, sabi niya, ang protestante walang ambag. Na-realize niya ang kanilang sekta wala man lang ambag sa Ayun. Ito na, Mystery of Faith. Andiyan ka ba? Ito pala. Hanapin mo, former Protestant pastor and TV evangelist Rodolfo Calonia Jr. story. Ayan. Ayan, Mystery of Faith. Andiyan ka ba? Hanapin mo. Ito, Rodolfo Calonia Jr. Journey to Catholicism. Former Protestant pastor and TV evangelist back to the Catholic faith. So, how he was converted. Andiyan ba, Mystery of Faith? Check mo Rodolfo Calonia Jr. Conversion Story. I-check mo sa Google by Catholic Crusader by Paul San Pablo Lema. Then, i-check mo yung former Protestant pastor and TV evangelist Rodolfo Calonia Jr. story. Yan. Yan. Hanapin mo. So, yan. Nag-convert sa kanya is, ang naging instrumento, yung teacher niya. Catholic yung teacher niya nung high school. Ngayon, sabi niya, alam niya na kapag makipagdebating teacher niya sa kanya, hindi mananalo yung teacher niya sa kanya. Pero ang ginawa ng teacher, binigyan siya ng Know the Truth magazine. Yung Know the Truth magazine, si Brother Paul Kaiparambadan ng India. Kasi ang nangyari yun, ang nag-inspired kay Father Paul Kaiparambadan na gumawa ng Know the Truth magazine is because of Inc. 1914. Kasi nag-observe siya, pumasok siya doon, nakinig siya doon sa aral ng Inc. 1914. Ngayon, nung nakinig siya, ay nalungkot siya. Kasi ang sinabi sa kanya ng mga ministro, parang 100 years, meron silang timetable na 100 years gusto nilang ibagsak ang Catholic Church. So nalungkot si Father Paul Kaiparambadan. That is why, yun yung dahilan kung bakit nag-publish siya ng Know the Truth magazine. And because of that Know the Truth magazine, marami pong naliwanagan doon. Isa na nga dyan si dating pastor na Rodolfo Calonia Jr. In-interview siya ni Brother San Pablo Alima sa Catholic Crusader channel sa YouTube. Hanapin niyo mga kapatid at pakinggan niyo yung yung conversion niya, yung reason. Nung nabasa niyo yung Know the Truth magazine, the Catholic Church is the one who compiled the Bible, gives name Bible's Bible, give chapter and verses. Then, tinanong niya yung pastor niya, yung head pastor niya, yung mentor niya. Sabi niya, kung totoo ba na ang Catholic Church ang nag-compile ang Bible, ang sagot sa kanya ay hindi direkta. Mga kapatid, paligoy-ligoy. Marami siyang tinanong, hindi talaga siya na-satisfy. Ito. Yan, marami nyo Former Protestant pastor and TV evangelist Rodolfo Calonia Jr. story. Okay? Catholic Crusader channel, Paul San Pablo Alima. Okay. Yun mga kapatid. Okay? So,
So, yan lang mga kapatid. Maaring dyan lang muna tayo ngayon. So, shalom. Nagpalain nawa tayo ng Panginoon. Ingatan niya tayo, gabay at patnubayan sa araw na ito. Iligtas tayo sa lahat ng mga sakuna. Iligtas tayo sa road rage. Iligtas tayo sa stroke. Iligtas tayo sa cancer, sa hypertension, sa kidney failure, anumang malulubang karamdaman o sakit. At iligtas tayo sa mga bagay na beyond our control. At dalangin natin patuloy ang kagalingan ng asawa ni Brother Alex. Lord, i-bless mo siya at bigyan ng kagalingan, Jesus' name, sa kanyang karamdaman. Alang-alang sa kanyang pagtugon sa iyong panawagan to return to the Catholic Church after 37 years of journey being a pastor. Ganun din po si si Ate Remer Grace Guzman, na ganap na magaling sa kanyang breast cancer at iba pang si Kuya Cecilio Ferry at mga anak na mga kamagagawa natin that needs deliverance from being a rebellious son or daughter. Ang kalusugan patuloy ni Pope Francis at ang conversion ng ating mga mahal sa buhay that until now ay malayo pa rin sa Panginoon. We pray in Jesus' name. Amen and amen. Then in the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, shalom. That is by now, mga kapatid. Maraming salamat sa 1.2k likes. Of course, hindi lahat yan 1.2 kasi iba nag-flood likes sa kanilang katuwaan. And then yung mga nag-tap ng screen, tsaka yung mga nag-comment. Kanina may bisita tayong galing sa ibang sekta. Ang natira ay si Kuya Romy, si Ems14, si Mario Basco Hukutan, si Norm77, Maribel Ibaw, Vance, si Vance. Oh, God bless you, Vance. Lagi kang nakakasama dito. And then si hirap naman. Yun, si Anzi. So, yun, mga kapatid. Shalom. May God bless us and keep us safe and sound sa araw nito. A blessed and a safe weekend sa ating lahat, mga kapatid. So, sa ating mga Katoliko, it's our day of abstinence. Dapat wala tayong meat na kakainin sa araw na ito. So, that is by now, mga kapatid.